Ay, kuya, may tao. Ayun o. Ano po yon? Tatanungin ko sana kung okay na yung pinagawa ko. Nababarnisan na ba? Bakit? Hindi pa yata nababarnisan na. Hindi pa po namin napapabarnisan sir kasi wala pa naman po kayong binabayad. Kailangan po kasi natin ng down. Wala po tayong pambili ng barnis. Kaya ano po, actually tapos na nga po lahat ng pinagawa nyo kaso ang problema lang po, wala pa po kayong dinadown. Kaya kulang po kasi tayo ng budget. Ganun ba? Bakit parang yung pinagawa ko parang kulang sa kinis? Wala pa nga po kayo sir binibigay na bayad. Oh my God. Gagawin ng remedyo to para mas makinis. Oh no! Tapos parang may mga damage yata. Sir, di pa naman po yan finish. Bali, ano po kasi ang kikinisin pa po natin yan. Ang problema nga lang po, ini-stop ko po muna kasi wala pa naman po kayo binibigay na bayad. Oh Ganun po my talaga. God. Kailangan po natin ng down payment para mabili po natin yung gamit ng pagbabarnis. Hindi pa naman po finish yan. Talagang magalas po yan. Ganun ba? Magkano ba kasi yung babayaran ko sa'yo? Bali 27,000 po lahat yung kabuuan ng babayaran nyo. Ganun ba? Bakit parang kamahal naman yata? Wala na bang bawas yun? Hindi, pwede mo po natin bawasan. Babawasan po natin yung ginawa nating lamesa sa inyo. Oh no! Magandang araw mga Kaps and welcome back sa ating channel. For today ay continuation ng pagsasagawa ng ating storage cabinet and Kaps. Bali drawer na yung ginagawa ni Mang JR. So ito yung sinasander niya. Ito yung pangharap o yung pang front ng ating drawer. So kung mapapansin niyo meron na siyang kanal dito. Ito yung magsisilbing saksakan ngayon ng plywood pang ilalim. Ito naman yung maigli na to, yung pang side ng ating drawer. So ganyan yan. Tapos dito, tapos sa kabila, ganoon din. Ganyan. Ayan. Tapos magkakaroon siya ng space dito para dun sa ball bearing, full extension na drawer guide or slide natin. Meron ulit siyang kahoy dito sa likod. Nasaksak lang natin yung plywood na 1/4 dito para magsisilbing salo niya ng ating drawer. Tapos itong front na ating drawer, nakapasok siya dito. Nakapasok. So inilapat na ito ni Mang JR. Ayan. Kalapat siya, tapos may router siya paikot para may design siya pag natapos. Nakikita ko sa inyo mga maps yung design. Bali may mga number yan. So nakapasok siya. Ang kainaman kasi ng nakapasok mga maps, pwede naman din siyang nakatapan or naka-overlap siya dito sa frame ng ating cabinet. Ang kaibahan lang nun, kailangan mo siyang, pag nilagyan mo ng drawer lock,
medyo lulubog kasi yung ano yung drawer lock natin dito. So kapag nakalubog itong front wood ng ating drawer, mas madali siyang malalagyan ng drawer lock. So yun lang yung kaibahan. Anyway, pwede din namang walang drawer lock yan. Depende sa gusto nyo o sa preference nyo. So ganun lang. And then sisimulan na rin to pinto ng ating storage cabinet. Bali, solid wood yan mga kaps. Ito namang panel door na to, kasama sa mga recent vlogs natin mga kaps. Bali, pinifinish na siya. Sinasander. Bali, pinastahan na yung perfection katulad nito, may butas or yung may ubod. So yun, hindi na iiwasan yung kapag may in-order kayo, magpagawa kayo ng panel door at may mga ganitong butas, may mga sira yung kako, hindi yan na iiwasan mga kaps kahit saan naman. So ginagamitan natin siya ng body filler, polyfill ng Pioneer or polytop, o di naman kaya ng Blaso, pwede siya mga kaps. So para mawala yung mga imperfections ng mga ginagawa. So yan, yung mga butas, mga ubod, mga buho, so ilalagyan natin yan ng body filler o yung pang masilya. And then after nun, sasanderin natin ng power sander. Tapos ito nga, pinapurat sander na natin para mas flat or mas makinis yung finish nito. Anyway, yung pinto naman nato, wala siyang barniz. Pero bago natin bitawan dito sa furniture, ay kinikinis natin ito. Kung sakali man na pabarnisan ng may-ari, babarnisan na lang niya. Or pwede namang, pwedeng brush, pwedeng spray, pwedeng roller, o bahala sa may mga option naman yan kapag pagawa kayo ng panel door. Pwedeng may barniz or pwede rin namang ang iba kasi actually yung presyo ng panel door natin mga kaps is 4,500. Yung presyo mga kaps nagkakaiba-iba yan, depende sa furniture o depende sa presyo ng kahoy. Ito, Jimmy Lee na ito mga kaps, magandang klase yung Jimmy Lee na, base na rin doon sa mga nakaraan nating vlogs, hindi siya inaanay, hindi rin siya binubukbok. And kung mapapansin nyo naman, maganda naman yung finish ng kahoy. May mga iba na mas mababa pa siguro, pero ang masasabi ko lang doon pagka mababa, may kanya-kanya kasi tayong diskarte. Sa bawat furniture may kanya-kanyang, hindi mo po pwedeng ikumpara yung isang furniture sa isang furniture kasi magkaiba ng diskarte, magkaiba ng finish. At yun nga, tulad yan, hindi naman natin tinitipid yan sa mga. Yung iba, mas manipis pa dito, kaya naibibenta nila ng medyo mas mababa ng konti. Anyway, sa pinto naman mga kaps, to tell you honestly, hindi naman ganun kalaki yung nagiging tubo. Kasi ang babayaran mo dyan, labor ng tao. Siyempre, wala namang negosyo na, halimbawa, nagpagawa sa'yo ng pinto sa mga ka-woodworkers natin, dun sa mga caps natin na may kaparehas din ng negosyo natin, na magbenta ka ng pinto na wala kang kita. What? Walang ganun. So ito, kailangan mong magbayad ng labor para sa tao, sa kuryente, sa kahoy. So andun na lahat. Sabihin, yung babayaran mo naman ay sulit, kumbaga sa Lazada. Diba? Pagka nag-comment ka ng review mo doon sa Lazada, sulit at saka satisfied yung customer. Wow! Tuturuan ko din kayo ng tip mga kaps. Pagdating dito sa ating polytop or di naman kaya glass dito kaya yung polyfill na body filler, kung pwede natin siya kulayan. Actually, eto, makapansin may kulay. Pagka bumili kayo ng body filler, karaniwan ang kulay ay parang grayish white, parang ganun. Just like this one mga kaps. So buksan muna natin ito. Ayan, polytop. Any brand naman yan mga kaps. Pwede nating kulayan.
polytop, glasurit, or polyfill, anumang body filler ang gamit mo, pwede natin siya gamitan ng tinting color para magkaroon siya ng parang yellowish ang dating. Unlike kasi dito sa kulay ng body filler, parang grayish. Tapos pag hinaluan natin ng cardinal, nagiging parang pink siya. So kung halimbawa ginamit mo siya sa halimbawa dito sa mahogany or acacia, parang ang layo ng diferensya kahit sa milina. Kaya ang ginagawa natin mga kaps dito, hinahaluan natin ng ayan yung kulay niya is parang grayish na pinkish na basta yun. Tapos pagka hinaluan natin ng magiging pink, so ang magiging finish malayo yung kinulay mo dun sa tsura ng kahoy. So ito, kinagamitan natin ito ng tinting color na Hansa Roche na parang mukha siyang parang kulay milina. Let's say for example this one, kulay niya pagka hinalo mo is ganito, parang yellowish brown, parang ganyan. Basta yung kulay ng Roche na mga kaps ito. And then kapag minasilyahan mo siya, ganyan siya. Halos nagbe-blend yung kulay ng pasta doon sa kulay ng kahoy. Applicable yan sa kahit anong kahoy mga kaps. Pwedeng kung halimbawa, Nara yung gagamitan nyo, pwede siyang lagyan ng konting bulletin red para maging reddish yung dating niya. Para hindi masyadong malayo. Kasi kapag kulay pink, tapos ganito, halimbawa, Nara yung ginamitan nyo ng pasta, maiiwan yung kulay mga kaps. Pwedeng gamitan nyo ng wood stain or any tinting color para pagbasan nyo lang para mag-blend yung kulay pa, para mas umabol dun sa tsura ng kahoy. Yung mga kaps, gaya na sabi ko, pwede natin kulayan yung body filler natin ng tinting color. Sa ating body filler, ito is itong Roshena. So ayan. And mga kaps, yung kulay ng Roshena, ito yung target nating maging kulay ng ating body filler. Pero konti lang naman ilalagay natin dito mga kaps. Basta nagkaroon siya ng kulay na ganito, itong ating body filler, okay na yun. Pwede rin nating haluan ng konting bulletin red para medyo maging parang reddish yung dating niya. Pero kasi ito, como puro Gemelina naman ang ginagamit nating kahoy, Roche na lang talaga ginagamit natin dito sa ating body filler. Pwedeng haluan to, no? Itong polytop tsaka yung glasurit o kaya yung yung Pioneer na polyfill, pwedeng haluan. And mga kaps, yung nilagay nating Roche na dito, mga nasa lang siguro, mga 1/8 nitong 1/4 liter na na Roche na. So yan. Tapos hahaluin lang natin yan hanggang sa maging uniform yung kulay. Lubog mo. Ayan. So ayan, DIY na lang yan mga kaps, na panghalo. Medyo nakakangawit din kasi pagka minano-mano. Medyo may kakunatan kasi to. Ganun mga kaps. Parang caramel siya, no? Caramel. Meron tayong video mga kaps na ginawa natin to sa polyfill. Check niyo yung link sa description or somewhere around this screen. So once na mag-uniform yung kulay niya, pwede na yan. Saktong-sakto yan, pang pasta din sa ating mga panel door at kahit anong project na ginagawa natin sa Ellison's Furniture Shop. Lakas hanggang Bryce-Key. Yan o. Yema. Mapahamba, mapapinto, cabinet, lahat. Kahit
Butas ng cook. Yun lang. Ayan, medyo light lang siya. Pero yan, pwede na yan. Kesa naman yung pula, diba? Ayan, nagdagdag tayo ulit mga kaps ng konti pa. Medyo light kasi yung dating niya. Dito sa 1/4 liter na to, mga kwan lang. Mga 1/4 lang nito. Ang dami. Pero wag na kayong lalagpas lang kasi pag nag-overuse kayo nitong tinting color, may possibility na manigas itong ating kumunat. Yung ganyang kulay, medyo hindi siya masyadong saturated. Ayun. Tama lang. So, matagal na natin gagamitin niya kasi 4 liters siya mga kaps eh. Pag bumili kayo ng body filler, karaniwan, kahit sa 1 liter, may ano siya, parang bawas siya. Pero ito 3/4 lang yung laman niya. Ganun lang talaga yung laman ng mga body filler. Kahit sa 1 liter, ganun din. Basta mahalang mabuti, titikman ni Mang Bryce kung masarap. Oh my God. Pwedeng palaman sa tinapay. Oh no! Ayan. Kaya naman kasi nung may ganyan panghalo, basta nagiging uniform yung kulay niya mga kaps. Para ka lang naghahalo ng nettle cream. What? Oy. Ay, naoperahan na ni Mang Brian yung yung sugat. Na kailangan kasi tanggalin yung mga mugmug nun para maging makapit yung ating body filler mga kaps. So, ayan kailangan mamasinyahan yan. So yan ang another tip natin mga kaps ngayon sa ating woodworking projects. Sa pagtitimpla naman nitong body filler mga kaps, konti lang yung pula kasi pag napasobra ka dyan sa pula, maya lang matigas na yung nasa paleta mo, hindi mo rin mai-apply. Diba? Yan, buti na lang malapit itong si Mang Bryce. Wow. So ito yung finish niya mga kaps, So halos hindi mo masyadong mapapansin na namasilyahan siya. Ayan, tulad nito. Halos nagbe-blend yung kulay niya dun sa kulay ng kahoy. Kaya shoutout nga daw pala kay Mang Benro. Hindi siya pumasok na yung Oh my God. Shout out.